Tignan nyo, napakaganda nito. Pwede tayong turuan ng kalamansi about sa pagsasakripisyo. Kaya natin tinatanggal yung mga bulaklak at yung mga bunga ng ating kalamansi na katatanim ay para makapag-focus muna siya sa kanyang pagpapalaki. Kapag malaki na siya, saka pa lang natin dun patutuloyin yung mga bulaklak at mga bunga niya. Pero habang bata pa siya, kailangan muna niya mag-focus sa kanyang pagpapalaki. Ang tawag sa proseso na yon ay flower and fruit pruning. Nakakatawa kasi bilang tao, dapat ganun din tayo. Dapat habang bata pa lang tayo ay mag-focus muna tayo sa pag-grow sa sarili natin. Tanggalin muna natin yung mga hindrance or yung mga balakid para hindi natin maabot yung mga goals natin. Siyempre, habang pinag-aaral tayo ng mga magulang natin, kailangan natin na pagbutihin, siyempre. Bukod sa pagbutihin, siyempre kailangan tanggalin natin yung mga hindrance katulad muna ng wag muna mag-boyfriend, wag muna mag-girlfriend. Tanggalin natin yung bisyo, yung mga barkadang masasama, yung masyadong addict sa social media, sa mga games, online games na nagre-represent sa mga bunga na kailangan nating alisin. So dahil inalis natin yung mga hindrance o yung mga hadlang para sa paglago natin sa bilang tao, syempre kailangan naman nating palitan yon ng sipagan natin sa pag-aaral, sipagan natin sa may pagtulong sa mga magulang natin, sipagan natin sa kung may trabaho tayo, na kung saan yun naman yung magtuturo sa atin para mag-grow tayo. Nakakatuwa kasi nga yung mga bagay na nakikita natin sa may paligid is pwede makaka-relate sa totoong buhay. Sabi nga, sacrifice now, enjoy later. Or, enjoy now, suffer later. Diba? Mas maganda na yung ngayon tayo nagsasakripisyo. And then, pagdating ng tamang panahon is aani tayo. Kumbaga, dun na yung time na chill na lang tayo. Dahil habang bata pa tayo, ginawa na natin yung best natin. Tandaan mo na ang pagsisakripisyo mo ngayon ay merong magandang bunga sa tamang panahon. God bless everyone.